At nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. And Mindanao is rich. But you can come. Pag independent tayo, kung kaya ninyo, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Correct. Alam mo, sa totoo, walang nangyayari sa atin. Marami kasi talaga gahaman sa pera, Pilipinas kung mahal. Ano nangyari sa Pilipinas? Mabilis na sabi ni Duterte, hindi raw ito labag sa batas. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, design that we want. Pirma yan hindi yan yung parang pirma ni Tambaluslos, Tatay Digong Dapat kusang loob. Hindi, iba to si Tatay Digong. Hindi ito gagaya kay Tambaluslos. Separate. At oras na humiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Hindi, itatago ka namin. PRRD, itatago ka ng Pilipino. At palagay ko naman, mag-iiba na stand ni Sara pag ikaw ay dinampot na ng ICC. Tinuldukan din ng dating Pangulo ang mga haka-hakang balak niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. I am permanently retired. Diyan ako nalungkot. Yan naman ang nakakalungkot dyan, Tatay Digong. Wala namang gano'n. Ang kailangan ka namin I mean, naiintindihan ko may edad na siya. Sa totoo, hirap na talaga siyang medyo yung biglang tayo sa upuan. Kahit naman ako. Oo, may sciatica ako. Hindi ako pwedeng biglang tatayo. Kaya ko pang tumayo, pero hindi pero yung utak ni Tatay Digong, yung charisma, yung influence, yung kanyang paninindigan at karakter nandun pa. Bukod dun sa kanyang biglaang pagtayo. Yun lang naman ang nawala Tapos syempre, mabagal na siyang lumakad. Diba? Hindi mo naman kailangan lumakad-lakad. Tatay Digong, naiintindihan ka namin may sakit na. May matanda na. Kaya lang, naiintindihan ko, nakakaawa na rin kasi stress. Pero alam mo, Tatay Digong, sa totoo lang, mas lalo kang tatanda pagka hindi mo nagagawa yung mahal mong gawin. Ako naniniwala ako doon. Kumusta kaya ang bayad natin kung parliamentary na tayo at ang Prime Minister natin ay si Romualdez? Mananatili ka pa ba kaya sa Pinas o magsisisi-alisan na lang? Wala naman problema kung sana buo rin ang tiwala ng taong bayan na pamumunuan tayo ng speaker. Kaso halos karamihan naman dismayado sa leadership style nito. Kaparehas ng pinsan nito na si PBBM Rao na puro may hidden agenda sa posisyon para manatili siguro sa kapangyarihan ng mas matagal pa. Iba rin talaga nakakawa ng impluwensya at pera. Nabubulagan na sila ng kapangyarihan at nakakalimutan ang mga totoong sinumpaan at pinangako nila sa mamamayan. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Kaya Tatay Digong na parang gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ang gulo-gulo, no? Hindi ko sinasabing ako ay aprobado ron. Hindi ko rin sinasabing hindi ako aprobado ron. Again, this is just thinking out loud. Biglang pumasok sa isip ko, magkano kaya pinakamurang lupa sa Davao? Hindi, naisip ko lang Alam mo kung magyayari talaga yun? Ito, totoo
talagang hindi ko pa naman napag-isipan, pero kung talagang mangyayari 'yon, kailangan may lupa ako sa Davao. Ha? Ayoko na dito sa ano, ang gulo-gulo. At least sa Davao nakita ko disiplinado tao, walang traffic, kumpleto naman sila, ang daming ang tindahan ng mga sasakyan, ang sasarap pa ng pagkain, maaliwalas yung hangin, hindi overcrowded, at confident ka eh. Alam mo yun ang pinaka-importante, yung confident ka doon sa taong nangmumuno. Naisip ko lang, bagamat wala akong pera, pero napaisip ako, no, kung bibili man ako ng lupang tigwa 100 square meters, baka naman mo makakuha tayo diyan ng mura-mura, 'di ba? Baka makabili at least kung sakaling maghiwalay, oy. Kasi ang problema sinasabi ni PRRD, isa sa problema kung mangyayari man ito, pag maraming pupunta sa Davao, magiging overcrowded. Baka mamaya higpitan nila 'yon. Kung nga talagang hihiwalay ang Mindanao, no? Magiging overcrowded. So baka pigilan. Kung may lupa, ay wag hindi nyo ako pwedeng pigilan. Dabawin nyo to, may lupa ako dyan eh. Kahit man lang lupa sa paso. Di ba? Oh. Ay, good idea, Coach. Marami dog lovers sa Mindanao. Really, pumasok. Again, hindi ko pa po napag-iisipan. Pero talaga, pumasok sa utak ko yan. Kung ako ay may konting pera, Tatay Digong, pwede bang bulungan mo si Banat Bay kung tutuparin mo na yan at nang maka-advance tayo ng bili dyan. Kasi ngayon, di ko pa kayang bumili, wala pa tayong pera no? Pero, kung kinakailangan gagawa natin ang paraan yan. Mayroon naman dyan financing Oo, ang problema ayaw ng financing sa akin. Ay, nako. Hindi, ito sa akin lang naman. Hindi, wala naman po kayong hindi ko po kayo, kaya lang hindi talaga ako confident na talaga sa nangyayari ngayon. Tapos magiging parliamentary pa tayo. Tapos ang mangunguna, Prime Minister natin, si Tambaloslos. Hindi na! Bye-bye! Bye-bye Philippines! I'm going to the Republic of Mindanao. Pilipino rin naman yung mga yun, nahiwalay lang. 'Di ba? Tingnan mo yung pagkakahiwalay ng China at Taiwan, parang nakabuti rin naman sa Taiwan 'di ba? Anyway, hindi ko pa kita mo na. Papasok na yung mga magbebenta, wala pa nga akong pera. Sabi ni Jasmine, Coach, bili ka na lang ng kondo sa amin. I'm not a condo guy. Hindi, totoo yan. Sinabi ko nga kay Boss Dada TV, nagko-comparean kami, no? Sabi niya, maganda kondo kasi lahat provided sa'yo. Ako hindi ako city guy. Masaya ako sa probinsya. Kaya ako lang gusto mag-city kung may trabaho. Pero kung ang trabaho mo naman through internet, I'm not a city guy. I'm a mountain guy. I like to see scenery. I like to see mountain. I like to see beaches. In short, I'm not a condo guy because it's too small for me. 'Di ba? Maliit ang condo unless napakayaman mo. Meron kang pambili ng 10 bedrooms. Malaki yun. Wala naman akong pambiling ganun. Isipin mo yung isang studio, kung ibibili mo yan sa isang farm lot, isang studio sa BGC, 10 hectares yan sa farm lot. Saan mo mas gusto? Iba-iba. Meron iba, I want a BGC. Me, I want 10 hectares. Dito sa kaliwa, yung aking mga aso, dito yung mga baboy, dito yung mga manok. Kung parehas lang ang presyo, kamahal dyan sa BGC. Nasa 20 million dyan ang condo. Studio yun. Wala pang parking. Isipin mo, kung ipapark ko doon sa parking ko, magkano parking? 2 million. Parking pa lang. Tapos ipapark ko e-bike. Hindi, mas mahal pa yung parking kaysa doon sa sasakyan ko e-bike. Di ba? Sabi ni Julie Aguirre, sama ako coach dyan sa Davao. Ano to? Lote worth 250 square meter meron? Maganda talaga dyan Hindi ko pa actually na pag-iisipang mabuti. Sumayad lang. Kaya ikinuwento ko sa inyo. Kaya sabi ko nga just thinking out loud. No? Parang hindi masarap
Parang, ay kung uupo, after niyan si Marcos. Tapos uupo niyan si Tambaloslos. Tapos uupo si Tambaloslos, si Sandro. Ay kayo na lang. Dito na ako. Buti pa dito kung magpapalitan si Duterte, si BRRD, tapos si Baste, tapos si Pulong. Mas gusto ko pa yun. Mas gusto ko pa yun. 250 per square meter. O yan, kaya ko yan. Magkano yan sa 1,000 hectares? 250,000 pesos lang. Oh. Milyon agad, studio lang. Di ba? So, kanya-kanya. Cherry Vlog, merong 500K na half hectare. At saka sarap nung tuna. Yung tinikman namin na tuna ni Boss Dada, kasarap. Ha? Mahilig po ako sa sariwa. Yung medyo makatas-katas pa. Kasi alam mo yung di ba? Yung isdang hindi sariwa, Makati. Tuyot pa. Yung sariwa, yan walang sayad, makatas. Di ba? Ganyan dyan Anyway, ewan ko lang ha. Pero pakikiramdaman ko. Mahina na naman ba signal ko? Pambihira itong PLDT na ito Pakiramdaman ko lang. Pero kung talagang I will do my best na hindi umupo yung mga ulupong na yan. Pero kung mapapaupo yung mga yan, transfer na ako doon. Pambihira Wala wala Halimbawa lang naman ginawa na natin lahat. Pero matitigas talaga ang mukha. Siyempre, ikaw ba naman ng Coca-Cola? Manhid yan. Manhid ang mga nag-Coca-Cola. Manhid. Wala yan. Sila magpapalitan. Ubus kayo rito. Sa Davao, mayaman kami dun. Pilingero no? Pilingero ka. Nakapunta ka lang ng Davao isang beses. Hindi, natuwa ako talaga dun. Gusto ko nga magpaiwan Kaya lang, ang mahal nung nabili naming ticket ni Boss Dada Kung magpapaiwan ako, bibili na naman akong ganong kamahal. Babalik na lang ako, sabi ko next time. 1 hectare is equal to 10,000 square meters. Hindi po, 1,000 lang. Di ba tama ako? Ang 1 hectare, 1,000 square meters lang. Bakit 10,000? Sabi, hindi ko babanggit siya. Pag naka-Coca-Cola po, manhid na po, kaya ganyan. Kaya nga Kaya kakapal siguro ng muka. Kaka-Cola. May, tingnan nyo ha. Nakita nyo ba yung picture? Naka-shades na naman. No, 10K square meters. Ang 1 hectare. Oh my golly, wow. O 10,000 per square meter. $10,000 square meters? I cannot do that. I cannot. Only 150 square meters. I cannot 1 hectare. But if 100 pesos, just like the pirma, per hectare, per square meter, I can. $100 square meters, 100K dito sa amin. Huwag kayong maingay kasi pag announce kayo ng announce na mura dyan, itong mga nakikinig sa Maynila at saka mga OFW magbibilihan dyan. Pag nagbilihan dyan, magmamahal yan. Antayin nyo muna ako makaipon. Mag-iipon ako. 2025 siguro may pera na ako, 2025. Ha? Huwag muna kayong mag-announce ng mura. Kaya lamang nagmamahal ang lupa pag masobrang maraming demand. Nag-announce na yun si PRRD siyempre yung may mga pera, ay oo nga no.
Ngayon pa lang nagko-compute na yung mga yun, magbibilihan na yun. Lugi tayo dyan. Wala pa akong pera. Sa 2025 pa ako magkakaroon ng 100,000 pesos. Huwag muna, tataas pa yan eh. Pambihira kayo. Hindi, totoo. Marami ng Isipin mo kung ikaw ay mayaman. Yung announcement ni PRRD ngayon, sumisafety na yun. Ano sila eh? Meron silang disposable money. Kompleto yung mga yan. Hindi ka Kaya pagka ganyan, tahimik. PRRD, wag kang maingay. Ha? Tahimik ka lang muna, PRRD. Bakit hindi mo ako makaipon? Ang ingay-ingay mo, Tatay Digong eh. Cherry Vlog, i-reserve ka na lang namin coach dito. Ay, bilihin mo na. Bilihin mo na. Tapos, pag nagkapera ako, di bibilin ko sa iyo. Pag di ako nagkapera, di hindi ko bibilin. Di ba ganun lang yon? Magkano kaya 1 hectare? Hindi, nagpunta ako dyan sa Starbucks din eh. Ang ganda ng Starbucks dyan sa Davao kasi naalala niyo, naghanap ako. Ano eh? Maraming coaching nakapark, pero hindi crowded. So it means, marami take out. Unlike dito sa atin, sa Maynila, pambira, crowded, wala namang nakapark na kotse. Paano naging crowded yun? Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, puro tambay ito. Ang daming tambay ng Starbucks dito. Julie Aguirre, ako gusto ko pag-uwi sa... Oy, wag muna kayo magbilihan ha. Oy, Cherry Tosaki, bilang kita coach. Ba, ang kababait. Oy, baka sabihin, ang hihingi ako. Hindi. Hindi po. Wow, yung mga inggitero dito, mga vloggers, na katulad nung kay best friend ni Dada, tsaka ni Banat pa, baka mamaya eh. Hindi. Itataguyod ko yan. Bibili tayo ng lupa sa Davao mula sa ating pinagpaguran. Ang lawak ng 10,000 square meters para na yung farm, Tita Liza, sabi niya. Kaya nga farm lot eh. Kaya farm. Di ba ganun yun? Oh, farm lot. Hindi seriously. Ako naman ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya nasabi ko, I will do my best. Pero, pag nagkagipitan talaga, ako hindi ko naman kayang tumakbo ng Amerika, wala akong visa. Hindi ako katulad nung iba. Yung mga politiko, pag nagkagulo rito, pag bagsak economy, pupunta lang yan sa ibang bansa. Mga OFW po, balik yan sa kanilang bansa. Ako hindi ako makapunta ron. Saan ako pupunta? Sa Davao. Gusto ko sana sa Baguio, kaya lang dahil malamig doon, masarap. Kaya lang minsan crowded ang Baguio. Ayoko nung ganun, lalabas ako Sabado-Linggo parating crowded. Sa Davao, hindi eh. Nakakita pa nga ako Harley Davidson Davao. Isipin mo ganun yun. Mayaman ng city pagka may Harley Davidson. Ibig sabihin yung mga tao ron kayang-kaya bumili. Dami nga dami daw mayayaman doon. Hindi, ang gaganda ng mga kotse ha. Ako, puro Land Cruiser. Nakikita ko puro Land Cruiser tsaka Raptor. Nang mura pa ng masahe. Nakita ako ng masahe doon 100 pesos. Yun nga lang madaling araw. Isipin mo hotel ang masahe 600. Dito sa Manila, pag nagpamasahe ka sa hotel 2,000. 'Di ba? So doon. So, mga kababayan ko, sa Davao na tayo magkita-kita next year, ha? Iahanda ko na 'yan. Pag nakapasayang PI na 'yan, goodbye Philippines. Ay, hello Republic of Mindanao. Ay, Cherry Vlog, yan ang gusto ko. Basta, coach, dito ka na sa amin, maraming gulay, presko pa. Ayan ang gusto ko, presko. Sariwa. Sariwa. Talaga? May BM Ducati din na shop. Uy, grabe, no? Sabi ni Dabawin niya. Uy, teko, ikaw ba yung Dabawin niya nagbigay sa amin ng t-shirt at saka sombrero? Maraming salamat, ha? Pag may BMW at Ducati shop,
Sabihin mayayaman ng tao diyan kasi hindi po mura una hindi mura ang Land Cruiser, hindi mura ang BMW na motor, Ducati at saka Harley. Matindi kaya pala ito si Tatay Digong. Ay, Spencer Lacalle, shout out. Kaya pala ito si Tatay Digong, engganyo nagmomotor. Nako. Dapat payagan na ulit ni Madam Hanilet si PRRD magmotor eh. Meron lang motor na alisin mo yung angkasan, baka mag-angkas pa ng chicks yan si Tatay Digong. Parang yung katulad ng motor ko, walang angkasan. Ganun. Pang single lang. Ay! Sa amin ka na, sa Davao, ang ganda ng lugar namin kung makaikot. Ay, naku nagpunta nga akong Davao, hindi nyo naman ako nilapitan. Nandun nga ako sa harap eh. Nung sinasabi ni Tatay Digong, mga PI kayo, adik, meron kayong presidenteng adik. Bangag, gumaganon yun, di ba? Nandoon. Yung laway nasasalo ko. Ganun ako kalapit sa stage. Ganun ako kalapit kay Tatay Digong. Oo, nag-i-spray. Ay, hindi, ambon ata. Ambon, umaambon kasi that time. Pambira, sinira mo pa si Tatay Digong. Si Attorney Trixie bumili na house sa Davao. Huwag ka nag-a-announce masyado, brown na Pinay. Ako sigurado ko nakikinig dito si Banat Bay. Pag nakinig nun, uunahan pa akong bumili nun. Meron yun eh. Ako wala. Magtataasan ng presyo dyan pag bumili si Banat Bay dyan. Pambihira naman no. Ako nakaisip eh. Ako na namang mahuhuli. Huwag muna nyo i-announce. Natin lang. Basta, it's me, Onigo. Ambon yun. Hindi pala laway ni Tatay Digong. Ambon yun, ambon. Ambon yun, ambon. Huwag nyo muna kayo maingay ha. Huwag nyo munang i-announce ha. Antayin nyo ako makabili. I shall return. Davao. I shall return. Lalong-lalo pag na-approve yung PI na yan. Kasi yung PI na yan, pinahinto ng COMELEC. Maniwala ka dyan sa mga yan. Nayanig lang yan ni Tatay Digong, kaya pinaano yan. Kaya pinahinto yan. Pag wala na naman yung balita, babalik na naman yung PI. Wala akong tiwala sa kanila. Bahala kayo. Ako, wala akong tiwala sa mga sangag. Sangag na opisyal. Yung mga mahilig sa sinangag. Ayaw ni Banat Bay na hihiwalay ang Mindanao? Ay, magkaiba kami. Hindi ko sinasabing ayaw ko. Hindi ko rin sinasabing gusto ko. But just in case, iba na rin yung may lupa doon. Kasi sigurado ko, ang tao, pag lumipat ng Mindanao, nahiwalay ang Mindanao, sa Davao yung magsisiksikan. Di ba? Ay, nakauna ka na. May lupa ka na eh. Di ba? Maganda na ka, nakauna na. Kasi baka mamaya hindi na sila magpapasok. Or, pag nagsiksikan sa Davao, ang presyo ng lupa dyan tataas. Hindi ko na kayang bumili. Kaya wag muna kayo maingay. Bibili muna ako. Tsaka na humiwalay. Malaki yung Mindanao. Oo, pero syempre iba yung Davao. Nagtiis kami sa gilid para makita kayo. Hindi naman tayo nagkita-kita. Sige na. Simulan na natin ha. Simulan na. Intro pa lang yung bata. Anyway, kasi napakwento ko. Dahil talagang, again, hindi ko sinasabing pabor ako na humiwalay ang Mindanao. Pero I think it's lesser evil kung ang uupo dyan, si Marcos, si Lisa, tapos kasunod si Sandro, tapos si Tambaluslos, kayo na lang. Tapos si Tulpo pa, no way. Kayo na lang dito, alis na ako. Wala naman akong kayang puntahan. Saan ba ako pupunta? Wala akong Japan visa, Canadian visa, US visa, wala. Pasalamatan muna natin bago magsimula. Buhay Canada 519 Morning Dew, Loy Bon, Ans Wilson, Karen May Plato, at nagbigay ng Facebook stars, Eleanor Elnar, Chato Baker, Cora del Rosario, Miray Digawan Yamanaka, nagpa-Gcash, Nanay Morning Dew, at Virgil Larissa, maraming salamat sa pag-sponsor ng live nyo. Eto na po, simulan na natin. Huwag po kakalimutan, sa mga hindi ko pa po subscriber,
Kung kayo ay DDS, dapat nakasubscribe kayo. Coach Oli News PH, ha? Huwag niyong kakalimutan tong pagmumukha na ito. Coach Oli News PH, subscribe po. Okay, eto na. Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat Una, ano ba gusto ni Banat Bay magkahiwalay? Ano ba talaga? Kasi hindi ko siya napanood eh. Gusto niya magkahiwalay o ayaw niya magkahiwalay? Basta ako, magkahiwalay. Gusto niya o hindi niya gusto ko makabili dyan sa Davao. Nagustuhan ko talaga ha. Alam niyo, gusto ko ang Davao. Ang mga gusto kong bilhan ng lupa, Davao, Baguio. Ang problema sa Baguio, crowded pag weekend. Tagaytay, ang problema sa Tagaytay din, pag weekend, crowded, tsaka napakamahal na ng lupa. Siguro Alfonso, tapos pwede yun, dalawang yun. Kasi malamig din dun eh. Gusto ko yung malamig. Davao naman, relax. Yun lang. Ano ba talaga? Basta ako, kung anong gusto niya, bahala siya. Sa bagay, tama naman ito, ha? Bakit ang Mindanao ang aalis sa Pilipinas? Sila ang palisin natin sa pwesto. Correct, Jason. Gagawin natin yan. Let's do. Oh, alam mo, paborito kong Baguio, kaya lang crowded. Sabi niya kagabi, sa live, ayaw daw niya. Ayaw niya? Nasa kanya yun. Sabihin niyo, pag ayaw mo, tapos baka bibili ka ng lupa doon. Hindi. Love ko rin naman ang Pilipinas. Bibili lang kung sakali. Mag-a-abroad ako sa Davao kasi diyan ko lang kaya kumuha ng visa. Wala naman akong visa sa US eh. Katulad na iba, pupunta ng US, Japan, Canada, Hong Kong, Australia, Europe. Wala ako nun. Wala. Eto na. Nagpasalamat si BP Sara kay PBBM. Alam mo, Sara, gulong-gulo na ako sa inyo. Gulong-gulo na ako sa inyo. Pambira naman talagang buhay ito. Wag po kayo magagalit, kababaihan ha. Mga kababaihan, ang hilig nyo, ang hirap nyo talagang unawain. Coach Oli, hindi naman lahat ng kababaihan. Hindi, yung iba lang. Sorry, wag kayong magagalit. Baka sabihin nyo, sexist ako eh. Hindi. Joke lang. Hindi naman lahat ng kababaihan. Pero talaga, di ba, yung iba po, talagang di ba? Kahirap unawain na babae. Hindi naman lahat. Meron din namang mahirap unawain na lalaki. Mas maraming mahirap unawain na binabae. Dabawin niya. Oy, ba't ngayon ka lang nag-member? Maraming salamat sa iyo. Oo, gayahin, tularan ng magandang halimbawa si Dabawin niya. Thank you. Alam niyo na ito, napanood ko si Sara. Ang una kong mapapaganyan ako. Nagugulo ang ko sa iyo eh. Ang mga pilekis eh. Pakinggan natin si BP Sara. Go! salamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Teka muna, Sara. Matanong kita kasi ako talaga naguguluhan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas? Naguguluhan ako eh. Ang bagong Pilipinas ba ay simula na naupo si Marcos? O simula nung nag-rally kayo? Ano ba talaga yung bagong Pilipinas? Masasabi mo ba, BP Sara, itong bagong Pilipinas, i-compare natin sa lumang Pilipinas, mas maganda yung bagong Pilipinas? Naguguluhan ako eh. Yung bagong Pilipinas ba, BP Sara, ay isa doon sa sinasabi ng tatay mo, si Tatay Digong, na bangag Pilipinas. Bangag yung presidente mo. Iisa ba ang bangag Pilipinas at bagong Pilipinas? Kasi nako-confuse na yung taong bayan, hindi namin maintindihan ano ba talaga yung bagong Pilipinas. Mas maganda ba yung bagong Pilipinas kaysa sa lupang Pilipinas?
lumang Pilipinas? O doon tayo sa Davao, Pilipinas? Oy! Ano yun? Ba't may ganon? Hindi, gulong-gulo na ako. Sara ay may bagong Pilipinas. Gurong-guro na ako sa inyong tatlo. Sa totoo lang. Hindi, naiintindihan ko si Sara. Explain ko sa inyo. Maiintindihan ko si Sara. Ha? Davao, Pilipinas. Hindi ko na nga maintindihan eh. Pero ako, hindi ko masasabi na maganda yung bagong Pilipinas. Ngayon, bakit ka kukuha ng bago kung mas pangit? Di ba kakalalakihan ganyan? Pag kumuha ka ng bago, make sure you do it right. Kukuha ka na ng bago di baguhin mo na. Ginawa mong bago, pumangit. Di sa luma ka na. Oh. Jesus talaga naman. Pakiliwanag po, iisa ba yung bagong Pilipinas at yung sinasabi ng tatay mo na bangag Pilipinas? Oh. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Hindi kanyang ginalang. Pasensya, BP Sara. Kasi kung ginarang ka niyan, hindi niya hinayaan yung asawa niya nilagpas-lagpasan ka. Kung ginalang ka niyan, hindi niya inawat niya yung Kongreso na awatin ang confidential funds mo. Kung ginalang ka niyan, dapat ang ICC wala sa Pilipinas. I'm sorry po. Kung sa tingin mo ginalang ka, so be it. Pero ako, o marami sa amin, I don't think ginalang ka. Binastos ka niyan. Nilagpas-lagpasan ka nung asawa niyan. Binababoy ka ni Tamba. Anong nangyari? Tinindigan ka ba? Ginaya ka kay Vic Rodriguez. Hindi kayo tinatayuan. Kung hindi niya kasalanan yon, dapat si Marcos tinatayuan. Gusto nyo bang presidenteng hindi tinatayuan? Ay, hindi tumatayo sa tao niya? Anong klaseng presidente yun? Hindi ka ginalang. Bastos yun. James Key, maraming salamat. Sabi niya, hindi na dapat magtagal ang isang Pangulong adik. Correct. Maraming salamat, James Key. Hindi, pasensya na po. But anyway, speech mo yan eh. Ako lang nagko-komentaryo. Mabait ka po, Sara, pero mali ka po doon. Una, hindi ko type yung bagong Pilipinas. Gumanda ba Pilipinas o nabangag? Pangalawa, mali ka din ulit dyan. Hindi ka ginalang. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Hindi, kaya lang yan inaawat yung PI na yan kasi nayanig sa tatay mo. Kung yung tatay mo hindi nagtatatalak, yung PI na yan dire-diretso. Baliwala ka. Kaya nga nagtatatalak yung tatay mo kasi alam niya hindi maaawat eh. Alam niya hindi maaawat. Kaya lang naawat. Alam mo naman ang power ng tatay mo. Di ba? Takot sila. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. Hindi. Kung ginanggalang niya tayo, hindi siya mababangag. Kung bangag siya dati, wala nang question sa akin, dati yun eh. Pero kung presidente siya, bangag siya, hindi tayo ginagalang niyan. Kung totoo yung sinasabi ng tatay mo. But I would rather believe your father than to believe your president. Napepe-F. Ulit. I would rather believe your father than your president. Kung ginagalang niya Pilipino, dapat tinatanggal niya na yan si Tambaluslos. Kung ginagalang niya Pilipino, hindi yan bangag. Hindi lang natin alam kung totoo yung sinasabi ng tatay mo. But in my opinion, tama ang tatay mo. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at Ito may good news, pati Cebu Coast nag-declare na not for sale na rin. Oo, Cavite, anong gagawin nyo? Mag-declare na kayo dyan, Revilla, Boying. Cebu raw, nag-declare na. Nako, sumunod na kayo. Pag hindi kayo sumunod, for sale kayo. paniniwala ng ibang tao. Kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako
sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ay, pati na ng aking mga kapatid. syempre. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Ayan, ako naman, dyan ako naniniwala. Kahit ako hindi naman lahat ng sinabi ni Tatay Digong sumang-ayon ako. Kahit naman ikaw noon, hindi lahat sumasang-ayon ako. Sa tunayan, minsan binira ko pa si Tatay Digong noon. Parehas tayo eh. Minsan pinupuri ko si Marcos, minsan pinupuri ko si Boying, pinupuri natin si Tamba. Hindi naman lahat. Kaya kailangan, let's agree to disagree. Pero ngunit, mamaya may sasabihin ako. Yun eh. Andun yung delikado. Saan? Dun sa pero. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Yan. Kung uunahin mo Pilipinas, kung paki-convince mo yung presidente mo na tanggapin yung hamon ng tatay mo na drug test. Ito masasabi ko. In fairness naman kay Sara, may punto rin naman eh. Na, kasi ang pangit po na ang BP ay kontra ng kontra. Mangyayari dyan, para siyang si Lenny. Diba? Kontra ng kontra eh. So, kulay dilawan ng datingan. Kontrabida. No? So, naiintindihan ko. Hindi ko sinasabi na tama yon, pero inuunawa ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. Minamahal ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. Sinusuportahan ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. So, ang ibig ko pong sabihin, gaya nung stand namin nung 2022, ang DDS po ay si Tatay Digong. Kung mangyari mang magkahiwalay sila ulit ng landas, gaya nung nangyari na sinabihan mo kami na iboto yung presidente mo, Marcos, hiwalay tayo. Susuportahan ka namin, mamahalin ka namin, kasi tatay mo si Tatay Digong. Pero pag nagkahiwalayan, hiwalay, kay Tatay Digong kami. Naunawaan po. Ganon ang setup. Kasi baka mamaya, ang narrative na naman yan, ipopromote na si Aimee. Tapos sa susunod na election, yan naman, babaliktarin nyo lang. Dati Marcos, Duterte, ngayon Duterte, Marcos. Excuse me po. Excuse me. Kay Tatay Digong kami. At sinabi ni Tatay Digong, bangag yan. At yung si Aimee, kapatid pa rin ng bangag. Naiintindihan. So kami, mga DDS, kay Tatay Digong kami. Pero mahal namin siyempre yung mga anak. Lalo na sila Pulong at saka sila nabakla ka na naman. Sila Baste, di ba? Pero, hindi mo na kami mapapaniwala na magboboto na naman kaming Marcos. Kasi sa totoo lang, gulong-gulo kami sa inyo ni Aimee. Totoo lang, pasensya na po, wag po kayong magagalit ha. Naguguluhan kami. Si Aimee hindi mo malaman. Sa ikaw din hindi mo malaman. Na ang gulo eh. Nirerespeto kita kasi Vice President ka, hindi ka pwedeng umarte ng negative. May punto ka dyan. No? Pero, inuunawa ka. Ngunit, pag nakapasok ang ICC at ikinulong na yung tatay mo at dinampot at ikaw ay nandiyan pa rin, hindi na kita iintindihin. Ang hirap mo nang intindihin. Kasi kami, pinagtatanggol namin yung stand ng tatay mo, tapos kung sakali lang naman, ikukulong na yung tatay mo, dinampot na, andyan ka pa rin. Ewan ko na. Ako'y gulong-gulo na. Well, suportahan natin si Sara. Dahil siya ay anak ni Tatay Digong. Pero,
No to Marcos. Sorry. Nadala na kami. No to Amy. Kung yan ang lumalabas na play, wala akong pinagbibintangan. But I'm looking forward. Pasensya na. Pasensya na. Sabi ni Galski, gulong-gulo na kami sa iyo. Nasira ang lahat dahil sa pagpili. Kasi dahil pinapatakbo natin si Sara bilang presidente. Inilagay mo kami sa kamay ni Marcos na ngayon sinasabi ng tatay mo bangag. Kaya wala nang sisihan, nandiyan na yan no? Let's learn from our mistake. Again, no to Marcos. Ganun lang. Hindi ka namin sinisisi. Mamahalin ka namin dahil mahal namin yung tatay mo. May magaganon, di ba? Di ba, meron taong kailangan mong mahalin kasi, halimbawa, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo. Di ba? Meron silang mahal pero hindi mo type yung mahal nila. Di ba may ganon? Pero mamahalin mo na rin. Kasi, mahal nila So kahit di mo type yung mahal nila, mahalin mo na rin. May mahal namin si Sara because of Tatay Digong. Pero please, don't ask us again to support Marcos. Please. Yes, we will support you, but please don't ask the Filipino people to support Marcos. If you want to support Marcos, we will understand you because you are the vice president. And I respect you for that. But you don't ask us to support Marcos. Okay? Okay, so tuloy po tayo. Next tayo. Ito may napansin ba kayo? Meron akong gustong mapansin nyo. Yan ang siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga tirada ng mga Duterte. Sabi pa ng Pangulo, hindi naman nagbabagong pakikitungo niya kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito pansinin nyo buo pa raw yung unity team. Pero tingnan nyo, ako nagtatanong lang, hindi tayo nagbibintang. Okay? Tanong lang po ito. Paki-observe kung tama yung na-observe ko na parang ngiwi pa rin si Marcos. Baka mali ako, nagtatanong lang, kayo na mag-observe. Tingnan nyo ngayon. Yan Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing Ngiwi pa ba? buo pa rin ang UNITEAM. Dagdag pa niya, masigla ang alyansang ito. Sa UNITEAM, nagtambalang Dito, pag tiningnan nyo ito, dito, ngiwi-ngiwi siya rito. Kasi dati ito hindi ko alam baka ito yung sinasabi ng tatay niya na bangag siya. I don't know I don't wanna judge but tingnan nyo. Dito, ngiwi-ngiwi siya. tandem ni na PBBM at VP Sara Duterte. Ganun Kung saan landslide ang kanilang panalo noong 2022 elections. UNITEAM is not just one. Pero dito, slight na lang. Mild ngiwi. Pero meron pa rin sa aking tingin. Ngayon, tingnan nyo kung tama ako o mali. Meron pa rin konti na lang. Party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. Ayan. Nakita nyo? Di ba? Parang meron pa rin. Hindi ko alam kung tama ako Maga at ngiwi coach, sabi. Ngayon, kung ito ay sakit, dapat siguro ipaliwanag ni Marcos. Ipaliwanag ito ni President Marcos. Nang sa ganon, hindi siya napagbibintangang bangag kasi na-i-connect yung pagiging ngiwi niya Pero pagka hindi niya i-explain yung pagiging ngiwi niya,
talagang iisipin ng taong bayan, tama si Tatay Digong, nabangag siya. So siguro Marcos, dapat i-explain mo yan. Eto kasi sakit ko to. Kasi meron akong kaibigang ganyan eh. Ngiwi. Sabi niya hininto niya na. No? I really don't know. Kung ako tiwala naman ako sa kanya, sinabi kong ngiwi. Ako naman walang problema kung dati siyang bangag eh. 'Di ba? Kung dati at inadmit niya, walang problema, tapos na 'yun eh. Lahat naman nagkakamali. But kung bilang presidente ngiwi ka pa rin or bangag ka pa rin, that's a different story. Ha? Difference 'yan. Ano 'yan? Baka nagpa-botox po. Ganyan ba ang botox, ngiwi? Hindi na ako magpapa-botox. Ano ba 'yan? Feli Isnel. Bangag talaga, laping trip, ganon. Most visible pag hindi siya nagsasalita. Ulitin nyo, ha? Yan, ito yung... Team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. Pinagtatanggol ko nga si Marcos, kaya nga tinuturuan ko siya na i-explain niya para mapasinungalingan niya si Tatay Digong. Yung ngiwi niya baka sakit, no? So paki-explain. Baka naman kasi guni-guni ko lang, kaya kayo pinagtingin ko. Kayo na tumingin kung ngiwi pa rin o hindi. Dagdag pa ni PBBM, walang nagbago sa pakikitungo niya kay VP Sara at magpapatuloy pa rin daw ang bise bilang Education Secretary. Well, it's exactly the same. Hindi naman nagbabago. Pero para kay dating Senador Laila De Lima, hindi na raw pwedeng magpatuloy sa paglilingkod si VP Sara sa administrasyon. Kasunod yan ang prayer rally sa Davao City kung saan pinalakpakan daw ng mga Davaoenyo ang mga panawagan na umalis na sa pwesto si PBBM. Hirit naman ni dating Senador Antonio Trillanes, dapat daw ay may kaunting hiya si VP Sara at mag-resign na bilang DepEd Secretary matapos murahin at insultuhin ng kanyang tatay at kabatid si PBBM. Ako tatanungin ninyo, ha? Kung ako naman ay tatanungin lang, anong take mo dyan, Coach Oli? Ako, sa tingin ko dapat mag-resign na siyang bilang DepEd. Tama naman yung sinabi sa amin ng aming kaibigan para maramdaman na may impact. May impact yung sinabi ng tatay niya. Ang problema nangyari dito po, naiintindihan ko, nagbigay ng statement si inuunawa ko, nagbigay ng statement si VP Sara, pero hindi pa rin ako payag eh. I mean, ang ibig ko sabihin, nauunawaan ko na Vice President siya, hindi siya pwedeng kontra ng kontra. Pero dapat siguro na nahimik na siya pala kaysa nagbigay ng statement. Pwede ka naman manahimik, hindi ka kumontra eh. Dahil, syempre, parte ka ng gobyerno, ayaw mo magmukhang si Lenny, kontra ng kontra, pero nagbigay ka pa ng statement, medyo mali eh. But anyway, kung ako talaga masusunod, gusto ko pa nga mag-resign siya bilang DepEd. Nang maramdaman nila Marcos, teka muna, mali itong ginagawa ninyo. At ako, ay pabor ako sa tatay ko, pero hindi ako titira sa inyo. Pero, maninindigan ako para sa aking tatay. Ako, ganun lang ang aking take. Pero, etong si Laila De Lima at saka si Trillanes, wag na kayong makisali. Wag niyong utusan, bagamat gusto ko yung sinasabi ninyo na dapat mag-resign si Sara, hindi dahil nakakahiya siya. Gusto ko siya mag-resign bilang DepEd para iparamdam dyan kila Marcos. Na hindi nyo kami pwedeng ganituhin. Huwag nyo paikutin ng mga Pilipino. Dapat, Sara, tindigan mo yung mga Pilipino. Ang pinaglalaban dito ng tatay mo ay yung mga Pilipino. Bakit tayo may bangag na presidente? Bakit pinutulak yung PI? So, pabor ako mag-resign siya as DepEd. Pero mali ito eh. Sila Laila, pumapapel, tsaka si Trillian. Kayo na lang kayang dalawa. Total, parehas kayong Epal kayong Trillanes sa De Lima. Parehas Epal, pinagre-resign dahil
pinagmumura na daw ng tatay. Teka muna. Huwag kayong makisali. Dilawan kayo eh. Gusto nyo lang makisawsaw ulit. Kasi alam nyo po, dati, insecure to mga dilaw. Kasi dati, ang labanan talaga, usapan, pula versus dilaw. Ngayon, iba nangyayari. Ang nangyayari ngayon, Marcos Duterte, hindi ka na po, etong panahon na ito, hindi ka pwedeng neutral. Excuse me po. Sa sinabi ni Tatay Digong, nilinyahan niya na. Eto, linya. Pak. May ganun. Paano? Pak. May linya. Hindi ka pwedeng neutral. Kailangan, kung ikaw ay Marcos, Marcos. Kung ikaw ay Duterte, Duterte. Huwag na tayong maglokohan dito. Pag ikaw sumasayaw-sayaw ng ganyan, may agenda ka rin, animal. So, pili na. Hindi ka pwede gumigit na ngayon. Kaya ako, eto si Amy, hanggat hindi mo sinasabing bangag yung kapatid mo, or hindi, sa akin mas okay pang humindi siya eh. Para malaman natin kung saan siya. Hindi pwede, sagot mo, kaloka. Ano yun? Tinatanong ka kung bangag yung kapatid mo, kaloka, sagot mo? Hindi pwede. Umuo ka o humindi. Kung bangag yung kapatid mo, umuo ka. Kung hindi, sabihin mo, no. Sinungaling si Tatay Digong. Pero wag tayo gumitna. Mga animal kayo. Sa pagharap naman sa media sa Davao City kagabi, ipinaliwanag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging panawagan ni Mayor Baste kay PBBM na mag-resign. Si Baste, galit yan. Kasi kapatid niya nandyan eh. Kung tanggalin mo yung konstitusyon, sana pulutin si Inday. Ito meron pang mga loko-lokong dilawan. Mga dilawan talaga, sausaw ng sausaw eh. Ako naiintindihan ko si Baste eh. Kasi protective ako sa ganyan eh. Yung kapatid na babae especially or anak na babae, mas nakaka-relate ako sa anak na babae. Kasi brotherly love yung pinagtatanggol niya si Sara. Alam mo yung tingin ng iba? Pinagre-resign si Marcos kasi pag nag-resign si Marcos, si BP ang uupo. Ganong kababaw mag-isip sila. Ganyan nakikisawsaw ang dilawan. Si Sara po, uupo at uupo yan. Tingnan ninyo. Hindi kailangan ng ganyan-ganyan. Yung kay Baste naman, sentimental, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Baste. Tanggalan ng tao ng trabaho, vice presidente. Ang kapatid naman ni PBBM na si Senadora Amy Marcos, naniniwalang hindi nabuo ang unity team. Nakikita nyo na ba sino mga vloggers na sumusuporta rito? Ingat po. Ako, ayoko silang siraan. Ayoko sila. Kayo na po mag-observe yung sumusuportang vlogger dito. Nako, dadalhin na naman kayo sa budol-budol. Kayo na mag-observe, ha? Ayokong pangalanan isa-isa. Unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan. Binira naman ni Senator Risa Hontiveros ang Huwag ka na, ayoko sito. Nakikisali pa ito eh. Asikasuin mo na lang yung yung kaso ni Kubuloy. Extra. Pwede ba ihinto ko na ito? Palang ito eh. Doon ka na sa SMNI. Para ka lang makasali, nakikisawsaw ka pa dyan. Alisin na natin yan, ha? Bye-bye. Next! Ayoko na yan si Hontiveros. Kung si Hontiveros lang. Wag na, uy. Ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Nako. Ay, saglit. Grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Hinamon din niyang magpa-drug test sila ng Pangulo na ayon sa kanya ay pumasok sa rehab sa Germany nung ang bago ang 2022 presidential campaign. Ako sayang. Ha? Nagpa-rehab daw si Marcos pagkapanalo ng Pangulo noong 2022 sa Germany. Sayang. Hindi nyo pinaalala eh. Naitanong ko sana sa kaibigan ko yung puting sombrero ko. Ha? Hindi. Sa susunod na pagkikita namin ng kaibigan ko, itatanong ko yan. Nagpa-rehab ba ito sa Naku, hindi pwedeng di mo alam. Brad, don't tell us you don't know. It's either yes or no lang. Tatanungin ko, tawagan ko kayo. Kung nanonood ka ba? Ha? Nako. Kaya lang, nag-usap ata sila ni Tatay Digong. Baka alam ni, kanino kaya nakuha ni Tatay Digong yun? Ha? Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. May hamon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na isa publiko ng dating Pangulo ang kanyang pruweba sa akusasyong Sa Spain daw, nagpa-rehab din. Ba, ang dami. Germany, Spain. Ako nagtatanong lang, Marcos, ha? Tanong lang po ito. Totoo po ba nagpa-rehab kayo sa Germany at Spain? My friend, my puting sombrero. Nagpa-rehab nga ba? Oo. Lalasingin ka namin. Ha? Hindi kasi, eto natin mo ha. May mga lalaki, talagang, ito, wag natin, maiba muna tayo saglit lang, maiksiyan lang to. May mga lalaki, talagang ano yan. Pagdating sa sikreto, tahimik yan, di yan magsasalita kahit anong mangyari. Kahit tutukan mo ng baril yan, handa yang mamatay. Kahit tutukan mo ng baril, hindi yan namin. May ganung lalaki, may paninindigan. Kahit bugbugin mo, hindi amin. Lasingin mo. Nako, delicates. Nako, pag nalasing, iba na. Di ba? Iba kwentuhan ng lalaki pag nalasing. Pati yung girlfriend ay kikwento. Nako, delicates, di ba? Alam to ng mga kalalakihan. Kaya wag mong tatakutin ng lalaki. Wag. Lasingin mo. Yan ang sikreto sa lalaki. Pag nalasing yan, ay, lahat ng sikreto labas. Boss Dada, banat pa, alam na natin, ha? Next. Anong drug addict si Marcos? Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako. Sila yan sa public office. Ito nakakatakot. Hinamon ni Tatay Digong ng, alam mo na, ha? Blood test. Hindi siya nagbibintang tayo. Pero ako, I always look at the history. Kasi, ang galawan ng isang tao, paulit-ulit lang yan. Unless may divine intervention, paulit-ulit lang gagawin ng tao ang mali niya. Ang nakakatakot, hinamon mo ng blood test. Sa tingin ko, hindi papayag yan. Si Marcos ay hindi confrontational. Ang nakakatakot dito, baka bukas, may ilalabas na yan. Oy! Meron na akong blood test, nakuha ko ito sa Asian Hospital. Di ba? Kasi ganyan nangyari noon. Nagkakahamonan ng blood test. Sila nagpamedya, siya biglang lumabas. Meron na. Coming from St. Luke's. Yan ang bantayan nyo. Baka mamaya sabihin nyo, magdilang anghel ako, ha? Kaya lang, palagay ko yung may idea niyang blood test mong yan. Hindi si Marcos, ha? Yung may idea ng, hindi si Duterte, ha? Yung may idea dyan sa St. Luke's,
na drug test? Parang wala na sa'yo. Parang na kay Duterte na. Delicates ka dyan. Delicates ka. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Sinabi yan ni Duterte sa isang press conference sa Davao City kagabi. Tahasang tanong pa ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany? Ako, baka bumili ng BMW, Germany. Ano pa ba nabibili sa Germany? German francs. German cat. Naku, marami ron, German cat. BMW, Mercedes-Benz. Yan. Baka naman namili kasi mahilig to sa F1, di ba? Oh. Right before the campaign sa presidency. Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drugs. Oh, hindi naman niya sinasabi. Magtatanong lang. Tanungin din natin, bakit ka nagpunta ng Germany doon sa rehabilitation center? Baka nang may dinalaw. Oh, baka may chicks siya ron. Hindi natin alam. Kaya nga nagtatanong eh. Ano ang ipinunta mo ron? Nagpa-rehab ka eh. Punta pala ng rehab. Anong pinarehab? 'Di ba? Pakisagot si Tatay Digong, baka mamaya pentanin na naman ang sagot mo eh. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo o ng Malacanang Hindi sasagot yan. ukol dito. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na baka epekto ng paggamit ni Duterte ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Sagot ni Duterte, tumigil na raw siya sa pag-inom ng fentanyl. May 8 taon na ang nakalilipas at ginamit lang niya ito batay sa reseta ng doktor nang maaksidente siya sa motorsiklo. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala dyan sa Malacanang. Body-body mo. At mo body-body mo, nagdadala sa hindi ko nga alam kung cabinet member o nasa cabinet mo, kasi magulo magsalita si Tatay Digong, but one thing for sure, ang sinabi ni Tatay Digong, kaibigan mo or cabinet mo, nagdadala ng Coca-Cola diyan sa palasyo. Oh. Yan sila. As a matter of fact, yun yan sa cabinet mo. Oh, cabinet mo. Yung mga body-body mo noon. Oh, cabinet mo, body-body, baka mga sekretary yan. Oh. Sino kaya yun, Tatay Digong? May aabang Binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit kayo ng cocaine doon sa Tadeco. Yan, gusto kong palanganan. Nandyan sa Malacanang yung isa, nagtatrabaho. Naku, sino kaya yung nasa Malacanang Hindi, bukod ba kay Marcos, mayroon pa dyan? Naku. Binanatan din ng dating Pangulo ang PIDEA matapos sinabi ng ahensya na wala sa drug watch list nila si Pangulong Marcos. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Ugok Sino na- ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. Ditanggal ka. Oh, naalala mo yung humuli sa anak ni Boying. O, sinong PIDEA chief no? Natanggal agad, di ba? O, gusto mo kumontra kay Marcos? Di matatanggal ka. Tama o tama ba yung pagkakaalala ko? Ako nagtatanong lang kasi baka mahina yung memory ko eh. Biglang natanggal yung PIDEA chief nun, di ba? Oh. Anong Wilkins? Hindi po ako nauuhaw. May sarili akong tubig. Ayoko ng Wilkins. Mahalin yan. Nako. Wilkins Villanueva. Di ba? Try mong kumontra. Ikaw ang PDEA chief. Bukas, you plant kamote. Si Attorney Vic nga eh. Nagpanalo kay Marcos, hindi natindigan eh. Ikaw pang kukontra?
it is natural that they will refuse to give it to you. Kasama ng dating Pangulo sa press conference si dating Speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez. Sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative, may pinagugulong naman ang kanilang grupo na plano pa raw sa secession o paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ano yung paghiwalay ng Mindanao, ha? Hindi, maganda Mindanao talaga. Kailangan pag-ipunan ko yan. Coach Oli, huwag ka nang kakain ng almusal at ng tanghalian. Once a day ka lang, bibili ka ng lupa. Si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Sama ako sa iyo, Tatay Digong, walang ganyanan. Anong bahala kayo? Isama-sama tayo dito, Tatay Digong. Walang ganunan. Nako, wala. Pinagtatanggol namin kayo eh. Sama-sama tayo. Sama ako dyan sa Mindanao. Ay. Babay Tagaytay. No, diyan ako sa Davao Republic of the Philippines. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. And Mindanao is rich. But you can come. Pag independent tayo, kung kaya ninyo, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Correct. Alam mo sa totoo, walang nangyayari sa atin. Marami kasi talaga gahaman sa pera Pilipinas kung mahal. Ano nangyari sa Pilipinas? Mabilis na sabi ni Duterte, hindi raw ito labag sa batas. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, design that we want. Pirma yan hindi yan yung parang pirma ni Tambaluslos, Tatay Digong Dapat kusang loob. Hindi, iba to si Tatay Digong. Hindi ito gagaya kay Tambaluslos. Separate. At oras na humiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Hindi, itatago ka namin. PRRD, itatago ka ng Pilipino. At palagay ko naman, mag-iiba na stand ni Sara pag ikaw ay dinampot na ng ICC. Tinuldukan din ng dating Pangulo ang mga haka-hakang balak niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. I am permanently retired. Diyan ako nalungkot. Yan naman ang nakakalungkot dyan, Tatay Digong. Wala namang gano'n. Ang kailangan ka namin naiintindihan ko may edad na siya. Sa totoo, hirap na talaga siyang medyo yung biglang tayo sa upuan. Kahit naman ako. Oo, misayati ka ako. Hindi ako pwedeng biglang tatayo. Kaya ko pang tumayo, pero hindi pero yung utak ni Tatay Digong, yung charisma, yung influence, yung kanyang paninindigan at karakter nandun pa. Bukod dun sa kanyang biglaang pagtayo. Yun lang naman ang nawala Tapos syempre, mabagal na siyang lumakad. Diba? Hindi mo naman kailangan lumakad-lakad. Tatay Digong, naintindihan ka namin may sakit na. May matanda na. Kaya lang, naiintindihan ko, nakakaawa na rin kasi stress. Pero alam mo, Tatay Digong, sa totoo lang, mas lalo kang tatanda pagka hindi mo nagagawa yung mahal mong gawin. Ako naniniwala ako doon.
mas marami pa nga nag-critical dahil nagretiro eh. Dahil para sa kanya nawalan siya ng purpose. Para sa kanya hindi niya na nagagawa yung dati niyang ginagawa. Mas lalo ka manghihina. Nauunawaan ko, may stressful. Kaya nga, para hindi stressful, congressman na lang. Mag-speaker ka na lang. Tapos, yung pondo, yung pork barrel, ipamigay mo. Pamigay mo sa mga Pilipino. O, di panalo. Tapos, lipunin mo yung mga lintik na NPA na yan. Pero wag ganun, Tatay Digong. Wag naman. Ulit baka sabihin mo, Coach Oli, salbahe ka eh. Hindi mo unawain, may edad na yung tao, pagpahingahin mo. Naiintindihan ko yan, pero wag naman ganun. Kailangan, iiwan mo kami sa mga tambaluslos, anak ng teteng yan. Ayaw ko ng ganun. Meron ba bang tatalo sa tambaluslos? Pero, eto, marami po kasing nagsasabi at sa nangyayari ngayon, makinig po tayong mabuti. Sa mga nangyayari ngayon, may mga ugong-ugong na nagsasabi na si Baste ang talagang katulad ni Tatay Digong. Sa katunayan, mas presidentiable pa raw si Baste kesa kay Sara. May sabing ganun nandidinig ko lang, kinikwento ko lang sa inyo. Sabi ko, oo nga Tatay Digong, i-train nyo muna yung anak nyong si Baste. Pagkatulad mo na siya at may kapalit ka na nang mawala ang mga tambaluslos at Marcos sa Pilipinas, then sige, you can retire. At least, na-duplicate mo yung sarili mo. Parang naulit ang isang Tatay Digong. Kasi si Sara minsan hirap timplahin sa totoo lang. Again, hindi ko sinasabing wag suportahan si Sara. Suportahan natin si Sara, pero ang hirap niya timplahin eh. Parang ano ba ito? Marcos Duterte, di ba? Si Basti meron Antayin muna. Okay lang ba? I-duplicate mo muna yung anak mo. Kasi marami talagang Pilipino palpak Palpak. Ay, magpapasahan. Pagkatapos ni Marcos, si Tamba. Tapos ni Tamba, si Sandro. Tapos ni Sandro, siguro si Lisa. Nako. Ay, wala na mangyayari sa atin. Sabi dito ni Katambay Lisa, through the way he talk, yung tapang kuwang-kuha niya. Kaya nga bata syempre, iba pa rin yung si Tatay Diggs, no? Kaya nga sabi ko, bago ka magretiro, makuha lahat ni Baste. Kasi importante hindi lang puro tapang Kailangan din may karisma. Mahal ng sundalo. Importante yan. Mahal ng pulis. Mahal ng bansang Pilipino. Pag nakuha na yung mga yon, tapos nakuha yung ugali mong hindi kurakot, yung sinasabi niya citizen ata. Pumasok sa politika, citizen ng relo, paglabas Rolex. Baka patik pa nga I doubt kung may nagro-Rolex pa dyan sa mga politikong matataas na yan. Baka patik pa. Diba? Gusto ko yung gano'n, yung naupong presidente, citizen, ang relo, nung lumabas pagka-presidente, citizen pa rin ang relo. Gano'n. Hindi, in short, hindi kurakot. Gaya mo, Tatay Diggs. Abangan natin yan. G-Shock G-Shock Seiko daw pag pumasok. Seiko hindi citizen. Hindi, kasi magkaparehas. Nalilito ako dyan sa Seiko tsaka citizen. Kasi yung citizen tsaka Seiko, Japan parehas yan. Ang ano lang kasi, ang Seiko is medyo may high. Ang Seiko kasi yung may mura at saka may high-end. Meron silang tinatawag na Grand Seiko Ito mo, kabisado ka. Yung Grand Seiko, yan yung medyo kapresyo na ng mga tag. Yan. Ando doon na sa upper. Yan. Abangan natin, malay natin. I hope Tatay Digong can produce
one like him. Huwag ka muna, ha? Nalulungkot kami dyan sa balitang yan. Huwag ka muna. Ipitin nyo nga si Sara para hindi mag-retire si Tatay Diggs. Hindi, sinabi niya yan Ayaw niya na talaga tumakbo, pero pag nagkagipitan, tatakbo siya. Sinabi niya yan sa amin. Actually, nasa interview ata namin So, sana, ipitin nyo si Sara. Ang sama mo. Hindi, para tumakbo si Tatay Digong. O, ito, panoorin natin ito. Pila sa Office of the President kasi na-denied yung motion for reconsideration natin sa MTRCB, yung kaso po ng Laban Kasama ang Bayan ni Ka Eric and ni Yusek Lorraine Badoy and yung gikan sa masa of former President Digong Duterte. And Ito, sa MTRCB, na-deny sila. So, nasuspinde, tapos na-deny sila, itong gikan. Kaya mo na yung isa, basta yung gikan, yung laban sa masa. Okay din naman yun. But importante sa atin yung gikan Kahit matanggal lahat ng programa ng SMNI, pag andyan ang gikan, buhay tayo lahat Dahil, alam mo na, PRRD yan So, andyan yung gikan. Nasuspende. Ito maganda ngayon, walang lusot dito si Marcos. Kasi nag-file sila. Nag-submit sila ng appeal sa Office of the President. Magkakaalaman. Kasi si Marcos, hindi na siya pwede magtago sa pantry ng may pantry. Pastor Apollo Kibuloy, nag-file po. Maraming salamat. Remy Gonzales. Hi Coach Oli, ano masasabi mo sa video ni Gringo Honasan? Hindi ko po napapanood. Pasensya na papanoorin ko yan. Yan ba yung video ng ng Coca-Cola? Remy Gonzales, maraming salamat po. Siguro bukas bibigyan ko komentaryo yan. Hindi ko pa po honestly, ayoko mag-comment nang hindi ko pa napapanood ng buo. Thank you Remy Gonzales. Tayo ng apila sa Office of the President. So this time, we will know kung ano talaga stand ni President Bongbong Marcos about SMNI. Kasi of course, dami ng haka-haka na kaibigan daw, may nagsabi naman hindi, but we will know in this case sa pag-file natin ng apila sa Office of the President, sa opisina mismo ni PBBM, malaman natin kung ano yung stand niya of this case. Lalo na that ang laban na to is about press freedom. Etong laban na to is about press freedom kasi po na-deny sila nga sa MTRCB. Tapos kaya nga ito ay inapila nila sa Office of the President. This time Marcos has no excuse anymore. Wala na siyang excuse, hindi na siya pwedeng tumahimik dito. Kasi kailangan niya ng gawa ng aksyon to. Ibabalik niya ba ang gikan sa masa o hindi niya ibabalik dahil galit siya at binira siya ni Tatay Digong. Hindi na uubra Marcos yung style mo na patahi-tahimik at ipagtatanggol ka ng mga vloggers at ipagtatanggol ka ng mga iba mong sekretary. This time, kailangan gumawa ng aksyon. So, maganda to Maganda yung ginawa ng SMNI na ito kasi no more excuses. Ako lang nagpapaalala sa iyo, Marcos, Paalala ko lang po. Nung lahat, hinahamon ka ng debate, walang nagtatanggol sa iyo kung hindi si Attorney Vic. Kaya kahapon, nag-uusap kami ni Attorney Vic. Pinaalala ko, binabanatan ka namin itong kapatid ko kasi kahit isang eskwela tayo, kahit kaklase kita, babanatan ka namin kasi ikaw ang last defense ni Marcos. Ayaw mo ng debate alam namin si Marcos magkakalat sa debate. At ang sa kanya, excuse niya doon, may lamang sila Bakit pa ako bababa? May punto siya. Trabaho niya yun Trabaho ko, banatan ka para ma-distract ka, paatinin mo ng debate. Diba? Kasi alam ko, laglag yan. Pagdating sa debate, no way. No way mananalo si Marcos. Kulang ito If you will compare him to Isko, to Tito Soto, to Lacson, wala to Siguro si Pacquiao match sila. No? Pero ang nagtanggol sa kanya si Attorney Vic at ito SMNI. Ang ginawa ng SMNI, gumawa sila ng sarili nila.
Sarili nilang debate. Tingnan mo kung paano ka tinulungan ng SMNI, Marcos. Ngayon, it's about it's about time for you to help SMNI. Hindi ito sinasabing utang na loob, kailangan bayaran. Hindi lang sa ganun. Kung masama ang ginagawa ng SMNI, dapat siguro walang kaikaibigan. Pero tingin ko, tama ang ginagawa ng SMNI, tama naman ang ginagawa ni PRRD. Ngayon, it's about time ikaw naman ang manindigan, Marcos, sa SMNI. Kasi nanindigan ng SMNI para sa'yo. Gaya ng si Tatay Digong nanindigan nga sa'yo eh. Di ba? Malilibing ba yung tatay mo sa libingan ng bayani kung hindi kay Duterte? Real talk po. Malilibing ba yon sa libingan ng bayani yung si tatay mo kung hindi kay Tatay Digong? Kung hindi, sinisigawan ka ng debate, anong naging excuse mo? Umatin ka ng debate ng SMNI. Alam naman natin, haharangin ng SMNI yung mga tanungan na yan. Huwag na tayo maglokohan. Gawan mo rin ang paraan yung hindi po pwede naman. Tingnan natin kung meron kang utang na loob, Marcos. Kasi meron kaming nabalitaan, huwag na nga lang. Baka mamaya, delikado. Kasi may mga napaupo daw sekretary. Huwag na nga. Antayin ko, lalabas naman yun eh. Yung kwento na yun, gaya ng kwento ni Tatay Dig sa amin, lumabas din. Lalabas din yun. Unti-unti yan. Tingnan mo, may lalabas dyan. Pati yung sekretary mo mga kurakot, iisa-isahin yan. Don't forget, under the law, pag ang batas ang pinag-usapan, maka-epekto sa kalayaan po natin, yung sa pamamahayag or freedom of press or freedom of expression, there is a presumption of unconstitutionality on the part of the government. So therefore, ang MTRCB dapat i-prove nila yan na tama yung ginagawa nila. Otherwise, the presumption will prevail. Ibig sabihin, the decision of the MTRCB is presumed unconstitutional. And second, yung sa MTRCB case, yung sa suspension, di ba, nag-suspend sila 14 days, preventive suspension, na-serve na yun. So, nagdagdag sila ng additional 14 days to 28 days na. But yung additional 14 days, hindi na-serve yan kasi nag-file tayo ng motion for reconsideration sa MTRCB na dininay nila. Ngayon, nag-file tayo ng apila. That's why, hindi na-serve yung additional 14-day na suspension period ng MTRCB. Okay, kung makita nyo yung title, no? Hindi natin alam kung sinong complainant dito. Ang complainant sa kasong ito, sikreto. Hindi natin nakita ang complainant. Grabe, no? Ang complainant, sekreto. Saan nangyayari yan? Only in the Philippines. Complainant, sekreto. Kailan lang nangyari yan sa Pilipinas, attorney? Itself, sikreto rin. Pambihira naman. Nung anong araw sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., merong mga secret decrees. Hindi naman natin papayagan sa panahon ni President Marcos Jr. Meron din secret complainants. Ako, grabe. Ha? Like father, like son, ha? Nung panahon ni Marcos, may secret decrees. Ngayon naman may secret complainants. Delikado yan. Marcos, actionan mo yan. Pag hindi mo inactionan, wala ka talaga. Wala ka. Saka secret complaint. Sana po, aayusin ng Pangulo ito. Dapat po manatili ang due process dito sa Republika ng Pilipinas. Yan po yung nakikita sa Article 3, Section 1 ng 1987 Constitution. Yun, yan. Dapat talaga, ha? Yung freedom of the press at saka yung due process, napaka-importante niyan. Hindi yan pwedeng mawala sa bansang Pilipinas. Pag yan nawala, tapos na. Basa na tayo ng inyong mga komentaryo. Ito, importante. Sabi ni Uncle Red, sana maisip niya yung kung sino talaga yung mga taong tumulong sa'yo nung wala ka. Walang-wala. Dapat ganun talaga eh. Dapat naiisip mo yun. Dapat marunong kang tumingin ng utang na loob.
Sabihin na, hindi, mali yun. Sa politician, bawal yung tingin ng utang na loob. Kung mali ang ginagawa. Walang utang na loob kung mali na yung gagawin. Halimbawa, mag-a-assign ka ng sekretary. Alam mo naman yung sekretary, bangag. Alam mo naman yung sekretary, kurakot. Tapos tutanawin mo ng utang na loob. Yung mali yun. Di ba? At the beginning, at the get-go, mali na talaga. Pero kung tutulong ka at tatanaw ka ng utang na loob, pero tama yung ginagawa, kailangan naman marunong kang tumanaw ng utang na loob. Hindi uso kay PBBM yung utang na loob. Parang napansin ko nga sa kanila. Yung ginawa na lang kay Attorney Vic, wala na eh. Yung ginawa kay Attorney Trixie. Di ba? Ano yun? Pag hindi kursunada ng asawa mo. Hindi, nagtatanong lang naman, sino ba talaga nagpatanggal? Kasi baka alam din namin. Baka hindi namin alam. Ikaw na mag-isip, Marcos. Tanong lang, pag ayaw ba ng asawa mo, tatanggalin mo na. Or, nag-resign sila kasi hindi mo tinayuan. Dapat tinatayuan mo yung mga yan. Imaginein mo, si PRRD hindi tinayuan si Bongo. Di ba? Magpa-drug test, sabi ni Higisori, Wasereta, ang panawagan ng mga Pilipino. Dapat. Ako sa tingin ko, dapat. Sabay. Televise. Wag yung, baka bukas, meron na si Marcos result. Iyon, maraming salamat. Ferdinand Magellan. Natakot ako nung nabanggit ko yung pangalan mo. Ferdinand, kala ko iba kasunod. Buti Magellan. Ferdinand Magellan Jr. World Traveler. Maraming salamat po sa pangkape. Thank you, thank you. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Sabi dito ni Orlita Grosel, Coach, si Marcos pupunta dito sa March 12 sa Berlin. Aalis na naman. Nauubos, Marcos, yung pera ng taong bayan, kalalayas mo eh. Ako nagtatanong lang. Kasi sabi mo, Marcos, maraming nag-pledge. Meron na ba? Yan sinasabi mo nga makakapagtulong sa ating ekonomiya? May nag-invest na ba? May na-create na bang trabaho? Hindi nga. Totoo. Marcos, paki-explain nga. Pakilista mo yung pag-alis mo ay may na-produce na negosyo, investment, at nakakapag-produce ng trabaho. Pakilista mo. Parang wala naman ata. Sabi niya, wala namang bayag yan, nasa asawa niya. Ay, naku, mahirap. Wala namang bayag yan, nasa asawa niya ang bayag. Ba, okay yun ah. Hindi si ano nagsabi nun ah, Victoria. Hawak-hawak. Madelikado yun. Para pa magpa-rehab ulit sa Berlin? Aba. Ginawa mo ng rehab ah. Takusa yan si BBM, sabi nila Arnie. Nako. Hindi ka pwedeng presidente. Nagtatanong lang takusa ka ba talaga, Marcos? Kasi imposible kang makapag-lead ng bansa kung takusa ka sa asawa mo. Siya ang Pangulo, sabi ni Gemma Pasyente, na walang plano. Asawa ang nagpapatakbo sa Pinas. Baka. Kasama pa nga si Tambaluslos, hindi ko alam.
Sabi, may live si Boss Dada at Banat ba? Hindi ko po alam eh. Wednesday po ngayon, alam ko may show ang Mocha Girls eh. Wednesday ngayon ano? Ay, hindi, Thursday. Hindi na ako updated ng show nila eh. NZ, honey, maraming salamat po sa Coach Pang Whiskey. Oy, nako. Maraming salamat NZ, honey. New Zealand ba yung NZ? Thank you po sa Pang Whiskey. Ayos yan, Pang Whiskey. De, red wine lang ako. Kasi yung red wine pang ano lang yun eh. Diba? Pang good for the heart, sabi nga nila. But my heart is good. But red wine is also good. Thank you, Enziani. Trivium, basta adik, walang kahiyan. Ay, kasi pagka nasa happy place, yun yung sinasabi, no? May happy place daw yung mga yan eh. So kahit anong problema mo, hindi mo nararamdaman kasi nasa happy place. No? Ito lang naman suggestion, ha? Suggestion, ha? Nasa sa inyo po kung tatanggapin nyo po yung explanation ko o hindi. Wala po itong palitan. Ha? NG Honey, maraming salamat. Kasi po yung happy place na yan. Halimbawa, stress ka. Yung iba, lahat po tayo may tinatakbuhan. Pag tayo nagkakaproblema, naiintindihan ko yan. Kasi kahit ako, umabot ako sa depression. Totoo yan. Maikwento ko lang. So lahat, hindi pwedeng magiging tao ka na hindi ka aabot sa depression. Kasi depression and problems is part of life for you to grow. Kaya lang yung iba, kesa tinitake yung problema for them to grow, ang tingin nila dun sa problema ay parang wala lang. Kaya ang nangyayari, yung iba, gusto pag-attack ng problem, nasa happy place. Andoon ang malaking problema. Kasi pag inasam mong nasa happy place ka, pag alis ng tama, ramdam mo ulit yung problema. The problem is still there. Di ba? So anong gagawin mo? Papasok ka ulit sa happy place. Aantayin mo anong mauunang mawawala. Yung happy place mo sa pagiging bangag or yung problema mo. The problem is, pag hindi mo hinarap yung problema mo, hahabulin ka niyan. Kaya ang problema, dapat hinaharap. The only time that you will not face the problem is if your problem is your face. Mahirap harapin talaga yun. Huwag mong haharapin. Joke lang po, joke lang. Kaya sa akin, always remember this. Ayoko mag-sound religious, kaya lang, definitely, kahit anong reliyon mo, you will know that we have a creator. Someone up there created us. And we are created for Him. The only happy place is if you do the will of your creator. Kasi imposibleng putok ka sa buho. Yung ba yung tinasabi? Hindi ka disgrasya. You were created. Kahit ano pa religion mo, you were created. Parang isang bagay. Halimbawa, ito. Create to para maging mouse. Pag ginawa mo tong pangkaskas ng yelo, hindi to magiging happy. Naintindihan? Magiging happy ka lang if you do the will of your creator because you are created. You are wired to do the will of your creator. Yun lang naman. Kung hindi nyo matanggap, okay lang. Magkakaiba tayo. Pero kasi, kung ang result mo, pag ikaw ay nagka-problema, ay you will go to the happy place, that will destroy your life. So don't do that. Sa mga nakikinig sa akin, don't do it. Never do it. Na para mo matakbuhan ng problema ay ikaw ay magbabangag. Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ba? So, ako ay nagsuggest lang
kung paano ka magkakaroon ng real joy. It's not happiness, it's joy. Pero tayo, tuloy ang laban. Ha? Basta ako, tingnan nyo yung title ko, nakalagay. Paano ko ba ito may tuturo? Ayan, yan. Nakalagay. Coach Oli kontra Durigista. Ayoko niyan. Maraming pamilya nasira niyan. Maraming nagahasa because of dyan. Maraming napatay because of drugs. Ako, pasensya na po. Hindi tayo nagbibintang, pero ayoko ng bangag na presidente. At dumani nga ito nagsamot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue ito. If matutuloy yung charter change ni Martin, Lisa at BBM, naging Prime Minister si Tambi. Maybe maghiwalay ang Mindanao Republic. Nako, mag-Prime Minister si Tambalos-Los, kawawa ang taong bayan. Mawala ang freedom of speech. Wala ng demokrasya. Naintindihan ko ang VP natin. Sinabi lang niya yan dahil kung ang sasabihin ni VP ay iba, mas lalong gugulo ang sitwasyon. Alam ng VP ang mga sinasabi niya. Mautak yan. Very smart. Ikaw, Coach, gusto mo ba puro nega sasabihin niya kada salita ni VP? Syempre hindi. At sa naging isyong ito, ano ang yung naging reaksyon? Naghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli tayo sa sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.